Sa isang barangay sa Sultan Kudarat sa Mindanao, itinuturing na swerte ang mga batang ipinapanganak na puting-puti kahit pa hindi ito pangkaraniwang medikal na kondisyon. Ang tawag nila sa mga ito, ogis. Ginto ang ibig sabihin ng pangalan ng 13 anyos na si Bulawan. Pero pakiramdam niya, wala siyang kinang sa mata ng kanyang mga magulang. Ang atensyon kasi ng mga ito, napupunta raw lahat sa kanyang 3 mga kapatid na parang mga manika sa puti. Naiinggit po ko dahil maitim po ko. Tapos sila mga ugis. Naiinggit po ko dahil sila po ang pinapansin nila. Sila sinabay Puti, 9 na taong gulang. Si Puti, 5 taong gulang. At si Baydido, 3 taong gulang. Malamais ang kanilang mga buhok. At ang kanilang mga balat, malagatas. Ang tawag sa kanila, mga ogis. Salitang Iranon ang pangalan ng kanilang tribo na ang ibig sabihin, puti. Dito sa barangay Maydapa sa Sultan Kudarat, itinuturing silang swerte. Kaya ganun na lang kung sila rito'y alagaan at ingatan. Swerte yung mga batang ugis, wala kaming gulo. Baka galing niya sa Diyos ay dala niya dito. Mula raw nung ipinanganak ang mga ugis, bumuhos sa kanila ang swerte. Wala nang dumating yung mga orpis na yan. Isang palatandaan namin yan na tinuturo sa amin ng siorti namin. Ay, yung baha, ma'am, ilang taon na siguro, parang wala na eh. Hindi na umaapaw dito sa ano namin. Wala na yung pinanganak ni sila. Kaya ang kapitbahay nilang si Uting, hinihiram pa si Bay Puti para maambunan din daw siya ng swerte. Waalaikumsalam. Taros ka, Bay? Sige, pag-study ka ba? Tinuturuan niya itong magsulat. Pinapakain na rin. Pangarap ko rin sa sarili ko na makapag-anak ako ng ganito. Kasi parang nararamdaman ko, parang grasya ito sa buhay. Ayon sa mga magulang ng mga bata na sina Basco at Noraisa, hindi nila inasahan na magiging ganito ang itsura ng 3 nilang mga anak. Nararamdaman ko para maganda ba sa akin. Kasi puti lang eh. Nagulat ako sa bata na puti ko. Baka yan ang ginala sa akin. Nung nagbubuntis daw si Noraisa, sinunod naman daw niya lahat ng mga ibinilin. Para hindi malaki yung bata sa loob ng tiyan. Binabawalan ako ng magtulog. Umaasa silang ang mga ugis nilang anak ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Hindi raw kasi sapat ang kinikita ni Basco sa pagsasaka. Mabuti na lang daw at may mga natutuwa sa mga magkakapatid na nag-aabot din ng pera. Malaking tulong sa kanilang pamilya. Yung mga tao, kapag nakita nila yung mga bata, nagbigay sila ng pera. Kung swerte nga bang talaga ang mga ugis, sa totoo lang, sila naman ang naghihirap sa kanilang kakaibang kondisyon. Tatlong beses sa isang araw kung paliguan ni Noraisa ang kanyang mga anak. Mabilis daw kasing humapdi ang balat ng mga ito, lalo na kapag mainit. Hindi sila pwedeng lumabas sa initan. Mabilis kasi silang mamula at magpantal. Katawan niya may pula ba? Yung mata niya parang hindi maano ba, makakita ba? Mahirap yung sitwasyon ko kasi hindi kami maglaro. Pag lumalabas, masakit ang katawan namin. Okay na po. Ako na lang bahala. Hirap din silang makakita, lalo na kapag natatapat sila sa liwanag. Gayunman, hindi naging hadlang ang mga ito sa kanilang pag-aaral.
sakay ng isang bangka. Araw-araw nilang binabagtas ang ilog kahit pa mainit. Kasi mainitan, hindi makikita ng araw. Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa mga magagandang pusa. Si Bay Puti bilang mag-aaral, okay lang siya. Nakikipaglaro rin siya sa mga kasama niya, kapwa niya mag-aaral. Sumasagot rin siya sa tuwing tinatanong namin. Hindi naman nakakaapekto yung kanyang kalagayan sa kanyang pag-aaral. Pati sa eskwelahan, sikat ang mga magkakapatid. Bigan ko siya kasi mabait, matalino. Si Puti, katulad lang din ng kanyang mga kaedad na mahilig maglaro. Ang mga ugis may kondisyon na tinatawag na albinism, genetic o congenital disorder kung saan nagkakaroon ng mababang melanin levels ang katawan. Ang melanin ay isang protina na nakikita natin sa ating balat. Ito ang nagbibigay kulay sa atin. Ito ang nagbibigay ng proteksyon laban sa masamang UV rays ng araw. Ang albinism kasi ay hereditary. Kailangan carrier si nanay at carrier si tatay para magkaroon ng anak na may albinism. Kung sa tribong Iranon, swerte ang mga ugis. Sa Afrika, hindi magandang pagtingin at pagtrato sa kanila. May mga naniniwala kasi roon na ang ibang parte ng kanilang katawan pwedeng gamitin sa witchcraft o traditional medicine. Kaya hinuhuli, pinapatay at ikinakalakal sila. Sa report nga ng Amnesty International noong 2014, may 18 katulad nila na pinatay dahil lang sa maling akala pwede silang gamitin sa panggagamot. Dahil naging pervasive yung paniniwala na swerte o may magical or medicinal properties ang katawan ng isang albino, nalalagay sila sa alanganin. To the point na kailangang i-reiterate, hindi lamang ng Amnesty International, hindi lamang ng United Nations, pati mismo ng gobyerno, for example, ng Malawi, na kailangan nating protektahan at gawin ng lahat ng pwede nating magagawa upang hindi na mailagay sa alanganin ng mga taong kinoconsider na albino. Ang paniniwala na ang balat ng mga may albinism ay nakakagamot ng HIV ay wala ring katotohanan at ito ay wala ring scientific basis para paniwalaan. 5 buwang buntis si Noraisa ngayon. Umaasa siyang hindi na ugis ang kanyang pang-5 anak. Paparehas ko po. Di wala akong kasama. Dinala siya ng aming team sa isang OB gynecologist. Hindi malalaman kung albino ang nasa loob. Kailangan lang ay kailangan may genetic workup. Masaya po ako. Lalaki ang anak ko. Kahit anong bata yung lumalabas, matatanggap ko yun. At binigyan ng aming programa ng konting tulong ang magkakapatid at mga gamit na makatutulong para maging mas presko ang kanilang pakiramdam. Malaking tulong ito sa mga bata para hindi sila medyo may kinitan sa araw. Maraming salamat po sa Jessica sa binigyan niya sa mga bata. Samantala, si Bulawan naman, pilit iniintindi na sa kulay lang sila nagkakaiba ng kanyang mga kapatid, na pantay-pantay ang pagmamahal sa kanila ng kanilang mga magulang. Kayo, sinong itinuturing nyong Lucky Charm? I-tweet gamit ang hashtag KMJS. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.